Sa isang maingay at makulay na perya sa Ohio, kung saan ang halakhak ng mga bata ay humahalo sa amoy ng popcorn at matatamis na pagkain, nagsisimula ang ating kwento. Sa gitna ng kasiyahan, isang anino ang naglalakad, isang lalaking nagpapanggap na pari, may dalang Biblia at may malamig na determinasyon sa kanyang mga mata. Siya si Parker, isang profesional na magnanakaw na may sariling kodigo, at ang peryang ito ang kanyang susunod na entablado. Ngunit hindi siya nag-iisa. Ang kanyang grupo ay binubuo ng mga taong may kanya-kanyang papel sa masalimuot na planong ito. Si Melander, ang utak kriminal na laging may mas malaking ambisyon. Si Ross, ang kanyang tapat na alalay na sanay sa pagbasag ng mga bakal na pinto. Si Hardwick, isang mayabang at pabayang tauhan na inatasang gumawa ng gulo. At si Carlson, ang kanilang mata sa labas at ang magiging susi sa kanilang pagtakas. Ang kanilang target, ang kinita ng buong perya, nakatago sa isang opisina na akala nila'y ligtas. Ang plano ay simple pero mapanganib. Si Parker, sa kanyang kasuotang pari, ay kumatok sa pinto ng opisina, nagkukunwaring may iiwang donasyon. Sa pagbukas ng pinto, ang kabanalan ay naglaho. Sa isang iglap, sinunggaban ni Parker ang gwardiya. Mula sa likod, sumulpot sina Melander at Ross. Walang nagawa ang mga bantay. Mabilis, malinis at walang awa. Binuksan nila ang safe at inilipat ang limpak-limpak na salapi sa kanilang mga bag. Samantala, sa kabilang bahagi ng perya, sinimulan ni Hardwick ang kanyang gawain. Sinindihan niya ang isang bunto ng dayami, ngunit ang kanyang kapabayaan ay nagdulot ng isang trahedya. Sa gitna ng kaguluhan, tumakas ang grupo ni Parker sakay ng sasakyang inihanda ni Carlson. Nagkita-kita sila sa isang abandonadong bodega para magpalit ng sasakyan at itago ang kanilang mga bakas. Dito ang tensyon ay nagsimulang mamuo. Galit na galit si Parker kay Hardwick. Para kay Parker, may mga panuntunan sa kanilang trabaho. Walang inosenteng mamamatay. "Tingnan mo ang ginawa mo!" Sigaw ni Parker habang paulit-ulit na sinusuntok si Hardwick. "Dahil sa'yo, hindi na lang tayo mga magnanakaw. Mga mamamatay tao na tayo. Pinaghahanap na tayo ng lahat." Matapos ang mainit na pagtatalo, umalis sila sakay ng panibagong sasakyan. Ngunit sa daan, isa pang kataksilan ang nabuo. Inilahad ni Melander ang isang bagong plano. Gagamitin nila ang lahat ng perang nakuha para punduhan ang isang mas malaking pagnanakaw. Isang koleksyon ng mga alahas na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. "Hindi yan ang usapan," maring sabi ni Parker. "Ang usapan, hahatiin natin ito ng pantay-pantay pagkatapos." Ngunit huli na ang lahat. Si Melander at ang iba pa ay mayroon ng ibang plano para sa kanya. Sa mga mata nila, nakita ni Parker ang kanilang balak. Papatayin siya kung hindi siya sasang-ayon. Naramdaman ni Parker ang panganib. Nagkagulo sa loob ng sasakyan. Sa gitna ng suntukan at sigawan, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Tinamaan si Parker at walang awang inihagis palabas ng umaandar na sasakyan. "Siguraduhin mong patay na." "Yan," utos ni Melander kay Hardwick. Sa utos ng takot, bumaba si Hardwick at binaril muli ang nakahandusay na si Parker bago sila tuluyang naglaho sa dilim. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Isang pamilya ng magsasaka ang napadaan at natagpuan ang dugo ang katawan ni Parker. Buhay pa. Agad nila siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital. Kinabukasan, nagising si Parker na may mga pulis sa paligid. Alam niyang kailangan niyang makatakas. Gamit ang kanyang talino at kakayahang magpanggap, nagkunwari siyang isang doktor at itinulak ang isang pasyenteng matanda palabas ng ospital. Nang makalayo, ninakaw niya ang isang ambulansya at nagtungo sa gitna ng malawak na taniman para gamutin ang kanyang sarili. Sa mga sumunod na araw, tanging ang pagnanais na makapaghiganti ang nagpatuloy sa kanya. Nagnakaw siya ng baril, damit at sasakyan. Kinuntak niya ang isang taong kilala bilang Norte para gumawa ng bagong pagkakakilanlan. Pagkatapos, huminto siya sa isang pawn shop, hindi para magsanla, kundi para magnakaw. Mabilis niyang pinasuko ang mga gwardiya at kinuha ang lahat ng pera. Ang perang ito ang magiging pondo niya para sa kanyang paghihiganti. Sunod niyang tinawagan ang kanyang biyenan, si Hurley, isang veteranong magnanakaw na may malawak na koneksyon sa mundo ng krimen.
Si Hurley ang nagpakilala sa kanya sa grupo ni Melander. "Nasaan sila, Hurley?" tanong ni Parker, puno ng galit ang boses. "Kapag ginalaw mo sila, idadamay nila ang pamilya mo." "Sabihin mo sa akin kung nasaan sila," giit ni Parker. Sa huli, bumigay si Hurley. Sinabi niya na mahahanap ni Parker ang impormasyon sa kapatid ni Hardwick na si Jack, na nagmamay-ari ng 5 malalaking bar sa Barber Street. Walang sinayang na oras si Parker. Gabi na nang marating niya ang bar ni Jack. Isa-isa niyang pinatumba ang mga tauhan nito na parang mga domino. Pinasok niya ang opisina at hinarap si Jack. Matapos ang ilang matitinding suntok, nagsalita si Jack. Ang kanyang kapatid at ang grupo nito ay nasa Palm Beach, isang paraiso para sa mga mayayaman. Agad na tinawagan ni Parker ang kanyang asawa, si Claire, at ang kanyang biyenan. "Umalis na kayo sa bahay, ngayon na. Hahanapin kayo ni Jack at ni Danziger." Samantala, nagpanik sina Melander nang malaman nilang buhay pa si Parker. Galit na galit si Melander kay Hardwick. "Hindi mo sinigurado. Sabi ko sa'yo, siguraduhin mo." Ngunit pinakalma siya ni Hardwick, sinabing ang tiyuhin niyang si Danziger na ang bahala kay Parker. Ipapadala nito ang pinakamagaling nitong hitman. Kinabukasan, habang naghahanda sa pag-alis sina Claire at Hurley, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Ang hitman ni Danziger. Mabilis na nakaisip si Claire. Tumakas siya sa bintana, binutas ang gulong ng sasakyan ng hitman at mabilis na umalis. Tinawagan niya si Parker at ikinuwento ang nangyari. Sinabi ni Parker na magtago siya sa isang beach house na alam nilang ligtas. Nang magkita si Parker at si Hurley, sinubukan siyang pigilan ng biyenan. "Parker, tama na. Hayaan mo na. Papalitan ko na lang ang parte mong hindi ibinigay ni Melander, $200,000. Ngunit hindi na lang tungkol sa pera ang laban na ito. Tungkol na ito sa kataksilan at prinsipyo." "Hindi," maring sagot ni Parker. "Pupuntahan ko sila. At doon isinilang ang isang bagong katauhan. Si Parker ay magiging si Daniel Parmet, isang mayamang taga-Texas na naghahanap ng bahay sa Palm Beach. Dito natin makikilala si Leslie, isang real estate agent na baon sa utang at problema sa buhay. Ang kanyang bahay ay malapit ng kunin ng bangko at ang kanyang sasakyan ay nakatakdang hatakin. Sa desperasyon, ninakaw niya ang kontrata ng isang kliyente mula sa kanyang katrabaho para siya ang makipag-ugnayan dito. Ang kliyenteng iyon ay walang iba kundi si Parker bilang si Daniel Parmet. Inilibot ni Leslie si Daniel sa mga mansyon ng Palm Beach. Ngunit si Parker ay may ibang hinahanap. Habang tinitingnan ang mga bahay, napansin niya ang isang property na kakaiba. Mukhang hindi inaalagaan at tila abandonado. Sinabi ni Leslie na may bumili na nito para sana i-renovate, pero hindi na binalikan. Agad na naghinala si Parker. Ito na marahil ang pugad ng mga taksil. Nang gabing iyon, habang iniimbestigahan ni Leslie ang pagkatao ni Daniel Parmet, nalaman niyang wala itong kahit anong credit card transaction. Naisip niyang isa lang itong manloloko. Kasabay nito, dumating ang email na hahatakin na ang kanyang sasakyan kinabukasan. Samantala, palihim na pinasok ni Parker ang bahay na kanyang pinaghihinalaan. At tama nga siya. Nakita niya sina Melander at ang kanyang mga tauhan. Hinintay niyang umalis sila bago siya pumasok. Sa loob, itinago niya ang isang baril sa ilalim ng mesa at nakita ang blueprint ng kanilang plano. Bago umalis, sinira niya ang kanilang mga baril para hindi ito magamit. Pagbalik ni Parker sa kanyang sasakyan, nagulat siyang nandoon na si Leslie. "Alam ko kung sino ka," sabi ni Leslie. "Alam kong may binabalak kang pagnanakaw. Pero imbes na isumbong kita sa pulis, gusto kong sumali." Dinala siya ni Parker sa opisina ni Leslie. Sa takot na baka may suot itong wire, pinaghubad niya ito. Matapos masigurong malinis si Leslie, sinabi niyang pag-iisipan niya ang alok nito. Kinabukasan, pumayag si Parker. Ipinaliwanag niya ang kanyang plano. Kailangan niyang malaman kung saan itinatago ang mga alahas na target ni Melander. Dahil matagal ng residente doon, alam ni Leslie ang sagot. Ang mga alahas ay pagmamay-ari ng tinaguriang Reyna ng Palm Beach at isusubasta kinabukasan. Dinala ni Leslie si Parker sa bahay ng Reyna at doon nila nakita sina Melander na nagpapanggap ng mga security personnel. Kumpirmado na ang lahat.
Ngunit pagbalik ni Parker sa kanyang hotel, naghihintay na sa kanya ang hitman ni Denzinger. Isang brutal na labanan ang naganap. Sa huli, nagawa ni Parker na patayin ang hitman sa pamamagitan ng paghulog dito mula sa balkonahe, ngunit nagtamo rin siya ng malubhang mga sugat. Kinabukasan, isang pulis ang kumatok sa pinto ni Leslie. Nagtatanong tungkol kay Daniel Parmet dahil nakita sa CCTV na si Leslie ang huling kasama nito bago natagpuan ang bangkay ng hitman. Habang kumukuha ng maiinom si Leslie, nakita niya ang mga patak ng dugo sa lababo. At sa isang sulok, nakita niya si Parker, sugatan at nagtatago. Mabilis niyang pinaalis ang pulis. "Pumasok ka sa opisina tulad ng dati," utos ni Parker. "Huwag kang gagawa ng kahit anong kahina-hinala." Sa opisina, hindi mapakali si Leslie. Nag-aalala siya para kay Parker. Hindi niya natiis at umuwi siya. Ngunit pagdating niya, nandoon na si Claire, ginagamot ang mga sugat ni Parker. Isang kurot ng selos ang naramdaman ni Leslie. Nang gabing iyon, nagsimula ang auction. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lugar. Nagkagulo ang mga tao. Gamit ang kaguluhan, pumasok sina Melander na nakabihis bumbero at ninakaw ang lahat ng alahas. Tumakas sila sa pamamagitan ng daanan sa tubig habang si Hardwick ay gumagawa ng isa pang distraksyon gamit ang isang speedboat. Pero si Parker ay isang hakbang na nauuna. Naghihintay na siya sa bahay ni Melander. Di nagtagal dumating sina Melander, dala ang mga ninakaw na hiyas. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating din si Leslie, dala ng pag-aalala. Mabilis siyang nahuli ni Hardwick at ginawang hostage. "Parker, alam kong nandiyan ka," sigaw ni Melander. "Lumabas ka kung ayaw mong mamatay ang babaeng to." Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na halughugin ang buong bahay. Sa paghiwa-hiwalay nila, isa-isang kumilos si Parker. Una niyang pinatahimik si Ross. Nang hindi na ito bumalik, nagsimula ng magpanik ang grupo. Habang naghahanap sina Melander at Hardwick, nakahanap ng pagkakataon si Leslie. Kinuha niya ang baril na itinago ni Parker at binaril si Carlson. Sa wakas, nagkaharap si Parker at si Melander. Sa isang matinding paglalaban, nanaig ang galit at lakas ni Parker. Pinatay niya si Melander. Sinubukan ni Hardwick na gamitin si Leslie bilang panangga, ngunit hindi natinag si Parker at binaril siya ng walang pag-aalinlangan. Matapos mapatay ang lahat ng nagtaksil sa kanya, mabilis na umalis sina Parker at Leslie, dala ang mga alahas. "Itago mo to sa opisina mo," sabi ni Parker. "Pagkalipas ng ilang panahon, may ipapadala akong tao para kunin at ibenta yan. Matagal na proseso to." Kinuha ni Parker ang $200,000, ang halagang para sa kanya mula sa simula. "Ang matitira, sayo na, at sa pamilya ng magsasakang tumulong sa akin." At naghiwalay sila ng landas. 6 na buwan ang lumipas, natagpuan ni Parker si Denzinger at tinapos din ito para masigurong wala nang manggugulo sa kanya at sa kanyang pamilya. 1 taon makalipas ang mga pangyayari, nakatanggap si Leslie ng isang kahon. Sa loob, mga bigkis ng pera mula kay Parker. Sa wakas, malaya na siya sa kanyang mga problema sa pananalapi. Ang pamilya ng magsasaka ay nakatanggap din ng kanilang bahagi na ginamit nila para magtayo ng isang bago at maayos na tahanan.